Ang tahimik na bituin, ang buhay at legasya ni Rosemary Sonora. Sa makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga bituing nagniningning ng panandalian ngunit nag-iwan ng di malilimutang bakas. At mayroon ding mga nagpatuloy sa pagkinang sa loob ng maraming dekada. Ngunit may iilang natatanging individual na, matapos marating ang tuktok ng tagumpay, ay sadyang pinili ang isang landas na malayo sa ingay ng kamera at sa paghanga ng madla. Isa sa kanila si Rosemary Sonora, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng kagandahan, talento at ng isang mahalagang kabanata sa ginintuang panahon ng Sampaguita Pictures. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng isang artista, kundi isang paglalakbay mula sa maningning na entablado ng showbiz patungo sa tahimik at pribadong buhay na kanyang pinili at itinataguyod hanggang sa kasalukuyan. Si Rosemary Joy Garcia Sonora ay isinilang noong ika-14 ng Abril 1900 at 48 sa Bacolod, Negros Occidental. Ang kanyang pinagmulan ay isang pagsasanib ng iba't ibang kultura. Ang kanyang ama, si Dr. Jesus Tonggoy Sonora, ay isang Pilipinong may lahing Espanyol at Tsino, habang ang kanyang ina, si Dorothy Johnson Gia, ay isang Amerikana na may dugong Pranses at Hudyo. Ang pambihirang kombinasyong ito ay nagbunga ng isang angking ganda na naging isa sa kanyang mga pasaporte sa mundo ng pelikula. Higit pa rito, siya ay bahagi ng isang pamilyang nakaukit na ang pangalan sa industriya. Siya ang nakababatang kapatid ni Jesus sa Sonora na mas makikilala ng buong bansa bilang ang reyna ng pelikulang Pilipino, si Susan Roses. Dahil sa impluensya ng kanyang kapatid at sa kapaligirang kanyang ginagalawan, maagang namulat si Rosemary sa sining ng pag-arte. Sa murang edad na 7, una siyang sumabak sa pag-arte bilang isang batang aktres. Ang kanyang formal na debut sa isang pangunahing papel ay naganap noong 1900 at 58 sa pelikulang Ulilang Anghel, kung saan agad niyang ipinamalas ang kanyang likas na karisma sa harap ng kamera. Matapos ang kanyang unang pagganap, lumabas pa siya sa ilang mga pelikula, ngunit pansamantala siyang huminto sa pag-arte upang bigyang prioridad ang kanyang pag-aaral. Isang desisyong sumasalamin sa kahalagahan ng edukasyon para sa kanilang pamilya, kahit pa man may pangako na ng isang maagang kasikatan. Ang pagbabalik at ang pagsilang ng isang bituin sa Sampaguita sa kanyang pagdadalaga sa edad na 14, nagbalik si Rosemary sa industriya ng pelikula. Ito ang dekada 60, isang panahon kung saan namamayagpag ang mga pelikulang nakatuon sa kabataan, na puno ng romansa, musika at sayawan. Sa kanyang pagbabalik, ginamit niya ang screen name na Rosemary na siyang itatatak sa isipan ng mga manonood. Agad siyang isinama sa mga produksyon ng Sampaguita Pictures, isa sa mga nangungunang film studio noon. Ang mga unang taon ng kanyang karera bilang dalaga ay naging mabunga. Noong 1962, lumabas siya sa mga pelikulang Batas ng Lansangan at Tindahan ni Aling Ipang. Sinundan ito ng mas marami pang proyekto noong 1963 at 63, kabilang ang Abaruray Abarinding, Matanglawin, Sweet Valentines, Dance-O-Rama at Mga Kwela sa Eskwela, na nagpatunay sa kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang genre, mula drama hanggang komedya at musical. Pagsapit ng 1964, lalo pang lumawak ang kanyang filmography sa mga pelikulang tulad ng Eddie Loves Susie, Magkapatid na Waray, Jukebox Jamboree, From Tokyo with Love, The Nida Nestor Show at Show of Shows. Ang mga pelikulang ito ay hindi lamang nagpakilala sa kanyang talento, kundi naglatag din ng pundasyon para sa mas malaki pang yugto ng kanyang karera. Ang pinakamahalagang kaganapan sa propesyonal na buhay ni Rosemary ay ang kanyang pagiging bahagi ng Star 66. Ito ay isang ambisyosong proyekto ng Sampaguita Pictures na inilunsad noong 1966 at 66, na naglalayong ipakilala ang isang bagong henerasyon ng mga bituin na sasalo sa legasya ng mga naunang idolo. Ang Star 66 ay binubuo ng isang grupo ng mga kabataang artista na may potensyal, at dito nakahanay si Rosemary kasama ang mga tulad ni Ramil Rodriguez, Bert Leroy Jr., Shirley Moreno, Gina Pareño at Dindo Fernando. Ang grupong ito ay mas insinang sinanay at isinabak sa sunod-sunod na mga pelikula upang hubugin ang kanilang kasikatan.
Bilang miyembro ng Star 66, naging sentro si Rosemary ng maraming pelikulang sumalamin sa kultura ng kabataan noong panahong iyon. Ang kanilang mga pelikula ay naging patok sa takilya at lumikha ng isang malakas na koneksyon sa mga manonood. Kabilang sa mga di malilimutang pelikula ng kanilang grupo ay ang Hamburi 66. Maraming kulay ang pag-ibig, ay naku, neneng, okay, laking iskandalo, at ang lagay adre ay Understanding 1966. Nagpatuloy ang kanilang tagumpay sa mga sumunod na taon sa mga pelikulang Valentine Wedding, Sunny, at All Over the World 1967 at Sayonara, My Darling 1968. Sa mga proyektong ito, napatunayan ni Rosemary na hindi lamang siya isang magandang mukha, kundi isang epektibong aktres na kayang magdala ng pelikula. Dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay at lumalaking popularidad, kinilala si Rosemary Sonora bilang Prinsesa ng Sampaguita Pictures. Ang titulong ito ay hindi lamang isang bansag, ito ay isang pagkilala sa kanyang estado sa loob ng mahigpit na studio system noon. Kung ang kanyang kapatid na si Susan Roses ang itinuturing na reyna, si Rosemary naman ang nakikitang tagapagmana ng trono, ang prinsesang hinuhubog para sa mas malalaking responsibilidad. Ang kanyang karera ay patuloy na umarangkada hanggang sa unang bahagi ng dekada 70 at pinalawak pa niya ang kanyang abot sa pamamagitan ng telebisyon ng alukinsya ng ABS-CBN na magkaroon ng sariling programa, ang Rosemary Show. Pag-ibig, pamilya at pansamantalang pamamaalam sa gitna ng kanyang namumulaklak na karera. Kasabay na umusbong ang isang bagong kabanata sa kanyang personal na buhay. Sa ilang pelikulang kanyang pinagbidahan, nakatambal niya ang aktor na si Ricky Belmonte, ipinanganak na Jesus Cruz. Ang kanilang samahan sa harap ng kamera ay nauwi sa isang tunay na pag-iibigan. Hindi naglaon, ang dalawa ay nagpasya na magpakasal na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 3 anak, sina Wency, Lorenzo, Cheryl at Patrick. Sa pagdating ng kanyang mga anak, gumawa si Rosemary ng isang mahalagang desisyon. Pinili niyang pansamantalang talikuran ang showbiz upang italaga ang kanyang buong panahon at atensyon sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Ito ay isang sakripisyong hindi madali para sa isang artistang nasa tuktok ng tagumpay. Ngunit para kay Rosemary, ang pagiging ina ang kanyang naging pangunahing prioridad. Ang kanyang mga anak ay lumaki na may bahid ng sining sa kanilang dugo. Kalaunan, sinundan na nilang lahat ang yapak ng kanilang mga magulang at pumasok din sa pag-aartista. Sa kanilang 3, ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Cheryl Cruz, ang nagkaroon ng pinakamatagal at pinakamatatag na karera at nananatiling aktibo sa industriya hanggang sa kasalukuyan. Noong dekada 80, nagkaroon ng maikling pagbabalik si Rosemary sa paggawa ng pelikula. Subalit ang pagbabalik na ito ay hindi nagtagal. Tila ang kanyang puso at isipan ay nasa ibang yugto na ng kanyang buhay. Ang panahong ito ay naging mapaghamon din para sa kanyang personal na buhay, na humantong sa kanyang paghihiwalay sa asawang si Ricky Belmonte. Isang bagong buhay sa Amerika. Matapos ang paghihiwalay, nagpasya si Rosemary na magsimula ng isang panibagong buhay. Noong 1987, iniwan niya ang Pilipinas at ang mundong kanyang kinagisnan at nanirahan sa Estados Unidos. Sa simula, naiwan ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Ngunit di naglaon ay isa-isa rin silang sumunod sa kanya sa Amerika, kung saan sila ay sama-samang nanirahan. Sa Amerika, ipinakita ni Rosemary ang kanyang katatagan at kakayahang magreimbento ng sarili. Malayo sa pagiging isang sikat na artista, niyakap niya ang isang ordinaryong buhay. Nag-aral siya ng cosmetology sa Los Medanos College sa Pittsburgh, California. Matapos makumpleto ang kurso, nagsimula siyang magtrabaho sa isang styling salon ng JCPenney. Ang kanyang dedikasyon at galing ay nagbunga ng kinalaunan. Nagtayo siya ng sarili niyang hair salon kasama ang ilang mga kaibigan. Sa bagong kabanatang ito ng kanyang buhay, muli niyang natagpuan ang pag-ibig. Noong 1988, sa isang simbahan na kanyang madalas puntahan, nakilala niya si David Loomis, isang dating deputy sheriff na hiwalay din sa asawa at may 2 anak. Nagkamabutihan sila at di nagtagal ay nagpakasal.
ang kanilang pinagsamang pamilya ay namuhay ng tahimik, payapa at malayo sa anumang intriga ng showbiz. Lumipas ang 12 taon bago muling tumuntong si Rosemary sa Pilipinas noong 1900 at 1999. Ang kanyang pagbabalik ay upang bisitahin ang mga kaibigan at kamag-anak na kanyang naiwan. Ngunit ito ay isang maikling pagbisita lamang at agad din siyang bumalik sa kanyang pamilya sa Amerika na siyang tunay na niyang tahanan. Sa paglipas ng panahon nang ang kanyang mga anak ay nagkaroon na ng sarili nilang mga buhay, niyakap ni Rosemary ang panibagong papel bilang isang lola. Naging aktibo siya sa pagtulong sa pag-aalaga ng kanyang mga apo, isang gawaing nagdulot sa kanya ng malaking kaligayahan. Sa kasalukuyan sa edad na mahigit 70, sinasabing nananatili siyang malusog at masigla. Siya at ang kanyang asawang si David ay patuloy na namumuhay ng masaya at kontento sa Estados Unidos. Ang kontrobersya at ang kanyang legasya sa kabila ng kanyang pagtalikod sa showbiz. Hindi tuluyang nakaligtas si Rosemary sa mga kontrobersya. Ang pinakamatunog na usapin na idinikit sa kanyang pangalan ay ang matagal ng espekulasyon na siya di umano ang tunay na ina ni Senador Grace Poe, ang ampon na anak ng kanyang kapatid na si Susan Roses at ng asawa nitong si Fernando Poe Jr. Ang tsismis na ito ay lalong umigting at lumaganap sa media, partikular na noong mga panahong tumatakbo sa halalan si Senador Poe sa gitna ng ingay at mga paratang. Nanatiling matatag si Rosemary. Bagamat ang usapin ay paulit-ulit na ibinabato, walang anumang malinaw na ebidensya na lumabas upang suportahan ang naturang aligasyon. Matapang niyang hinarap ang pagsubok na ito ng hindi nagpapaapekto at piniling manahimik sa halip na palakihin pa ang isyu. Sa paglipas ng panahon, ang balita ay unti-unting namatay at ang buhay ay nagpatuloy para sa kanilang pamilya. Ang kwento ni Rosemary Sonora ay isang testamento sa isang buhay na may maraming mukha. Siya ang artistang nagningning sa ilalim ng mga ilaw ng Sampaguita Pictures, ang prinsesang hinangaan ng marami. Siya rin ang inang tumalikod sa kasikatan para sa kanyang pamilya, ang imigrante na nagsimula muli sa ibang bansa, at ang babaeng nakahanap ng pangmatagalang kaligayahan sa isang simpleng pamumuhay. Ang kanyang legasya ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng mga pelikulang kanyang ginawa o sa mga titulong iginawad sa kanya. Ang kanyang tunay na tatak ay nakaukit sa alaala ng isang henerasyon na kanyang pinasaya at sa inspirasyon na maaari palang piliin ang katahimikan matapos ang matagumpay na paglalakbay sa gitna ng kasikatan. Si Rosemary Sonora ay mananatiling isa sa mga hindi malilimutang bituin ng pelikulang Pilipino. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi laging matatagpuan sa entablado, kundi sa payapang buhay na pinili ng puso.